will be your biggest trial. That will be your biggest fitna. Hindi ang fitna sa buhay na ito ay dahil nag-away kayo ng asawa mo, dahil wala kang nabenta. Kasi yung 1,000 na nabebenta mo, naging 500 pesos. O yung 100,000 na binibenta mo, araw-araw ay naging 1,000. Hindi yan ang fitna. Ang pinakamalaking fitna na haharapin mo para pumasok ka sa paraiso ay ang mga anak mo. The children are not gift. They are fitna. Yan ang dahilan. Yan ang test ng mga magulang para sa pagpasok sa paraiso. Okay. Ayan, sabi niya, a child is not a gift, it is a fitna. Kaya kailangan po natin isipin kung anong klaseng fitna ang mayroon tayo ngayon. Inshallah, pag-uusapan natin yan. Yeah. Next, after knowing your responsibility as a mother, as a Muslim mother, plant the seed of Aqidah. As early as young age, kailangan ituturo mo, magtatanim ka ng totoong Aqidah. Totoong Aqidah. Aqidah na hindi nagsishivering. Pagdating na siya, marami pera, punta tayo doon. Uy, parang may dawla, punta tayo doon. Ha? Aqidah na kahit wala kang pera, naghirap kayo, namatay ka, ang anak mo ay mananatiling Muslim. Yan ang kailangan natin. See? Anong klaseng Aqidah yan? Inshallah. And then after mag-plant, nurture. Kahit naman nagtanim ka, kung hindi mo naman, dinidiligan. Right? So anong pagdilig? Ito ang pagdilig na gagawin natin, inshallah. Introduce Islam positively. I-introduce mo yung Islam sa anak mo positively. Paano mag-introduce yung mga nanay? Hindi ka na naman nagsala, naraka ka! Ganun. Hindi siya nagsasalita. Ganun, ikaw lang ang heaven, tapos ako hellfire. Hindi siya nagsasalita, takot sa'yo eh. Wala ka na namang hijab, ipapakasal kita bukas. Ganun. Ano ginawa ng anak mo? Let's run away to another galaxy. Ayun, nakipagtanan. Diba? Kasi we introduce Islam to them in a very negative way. Kawaraw, karangit. Diba? Hindi pa po pwede yung kapangangapin naman. Right? Okay, so ano gagawin natin sa positive way na to? Lahat tayo, we all grew up. Ito ang itinuro sa school. We all grew up that A is for apple. Right? A is for apple. And it's not true because A is for Allah. Alif is for Allah. And everything will begin with Allah. And everything will end with Allah. Yan po yung ituturo natin sa mga anak natin. Hindi pagtitinda. Galing sa school at ako lang. Doon ka sa school ha? Doon ka sa ano? Kasi magtitinda ka. Oh, paano? Tapos paglaki niya, nagkaroon ng boyfriend, Ustada, totoo pala yung sinasabi mo. Naku naman, madam. Diba? Matagal na kita kinakausap. Pero kung magkakaproblema, saka mo maiisip. Ito yung problema natin, mga kapatid. Right? So we should introduce to our children as early as young age that Alif is for Allah and everything begin with Allah and everything will end with Allah subhanahu wa ta'ala. Next, don't tell your child that go and pray, otherwise you will go to hell. But instead, ano sabihin mo? Come and pray with me, my dear son, so that we can enter Jannah. Diba, mahal mo ako anak? Diba lahat ng baby mo, kapag aalis ka, umiiyak, sino dito ang nanay na hindi iiyakan ng kanyang anak? Minsan nga, yung kapatid mo, sinisipan mo pa eh, gulgulak ka din. Kasi bakit siya umiiyak? Kasi mahal na mahal niya si mami. Right? So dahil mahal ka niya, ano sasabihin mo? Anak, diba mahal mo si Ume? So kung gusto mo magsama tayo sa paraiso, magsasala ka kasama ko. Pwede ba yung mahal ko? Opo. Diba? Hindi yung, lakasin mo yung hapman. Lakan ka po sa seminar, napakaralang-irang itanga. Ano sasabihin ng anak mo? Ang mga nagsaseminar ay salbahe. Ang mga nagsaseminar ay sermon sa umaga, sermon sa tanghali, at sipa sa gabi. Magsasala ba yun? Hindi magsasala yun. Subhanallah. Tingnan natin. Ayan, sabi niya, plant the seed of faith in your children and absolutely, you will reap the reward of it kahit nasa libingan ka na.
Anong ginagawa natin mga kapatid? Diba? Pag-aaral ko to sa atin ngayon. Mayaman ako eh. Kailangan maging doktor. Bakit, mami? Pag yung anak mo, naging attorney at nagnakaw, nasa libingan ka, kasama ka doon sa ninanakaw niya. Kahit maging attorney pa yan, kung walang la ilaha illallah sa kanyang puso, I'm sorry to tell you, it's useless. Pero, ang anak mo na doktor na may takot sa Allah, Masya Allah, mami, saludo ako sa iyo. Masaludo ako sa iyo. Bakit? Ang mga wala doon sa Allah lang ba ay alim? Sino may sabi sa iyo? Anong proof? Ang wala doon sa Allah lang ba ay hafid? Tingnan mo yung mga bata dito, yung mga MC natin. Look at them. Yung isa summa cum laude. Si Shaling, the one and only summa cum laude in the Philippines. Yung isa, one of the top 10 students in the Philippines. Si Ain. At si Hanan Mangutara, future lawyer na Sanbeda. But look at them. Hindi ba kayo masaya na may mga kabataan na kayang magsalita ng English, kayang magsalita ng Tagalog, pero punong-puno ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang kailangan natin. At alam ko, mga mami, kaya pang higitan ng mga anak ninyo ang mga bata ito. Kung uuwi tayo ng bahay at iibahin natin ang ating estilo. Introduce Islam to our children in a very positive way. Next, teach your children the Holy Quran. And Quran will teach everything to them. See? Napansin niyo yung mga bahay ng mga kamusliman? Walang bahay ng Muslim na hindi nag-aaway. Kung mabait si mami, nag-aaway yung dalawang magkapatid. Diba? Or, kung magkaibigan yung magkapatid, problema nila yung nanay nila. Ibig sabihin, kapag ang anak mo walang alam sa Islam, kahit nakatiting na problema, lumalaki. Pero kapag ang anak mo may takot sa Allah dahil maalam sa Islam, kahit napakalaki ng problema, sila ang tutulong sa'yo. Ma, it's okay. Qadar Allah, wa ma sha'a fa'ala. Diba, mami, sabi mo, sabat, as-sabr miftahul jannah. Si anak, diba? Kung maalam sila sa Quran, walang problema. Hindi ibig sabihin ito yung bahay ko ay walang problema. No. Like you, may problema rin yung mga anak ko. Pero kapag ang anak mo may kaalaman sa Islam, alam niya ang Quran, pero knowledgeable, sa kahit saan larangan, wallahi, kahit anong problema, kakayanin mo. Kasi ang mga sundalo mo, ang mga princesses mo, puno-puno ng takot sa Allah. So pag humina ang iman ng ina, ang anak mo ang mag-boost. Pero anong gagawin mo, mami, kung ikaw lang ang may iman, tapos yung mga anak mo walang iman? Pag nakoko ka, baka magpakamatay kayong lahat. Diba? Subhanallah. So anong ginagawa natin? For example, we keep on blaming Koko. Sa totoo lang, dapat i-blame mo sarili mo eh. Diba? We keep on blaming people. Pero kung may takot ang mga anak mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ma, diba haram yan? Diba halal yan? Diba? So natutulungan ka nila. Hindi yung ikaw lang yung nagpupush sa pamilya mo para maging Baitul Muslim. Next. And then, yeah, okay? Yan. Yung mga dalaga pa lang at medyo, yung mga first time pa lang magbubuntis, siguraduhin mo na ikaw ang unang magtuturo ng Fatiha sa anak mo. Bakit? Kasi kung ikaw ang unang nagturo ng Fatiha sa anak mo at hindi ang madrasa, isipin mo sa tuwing binabasa niya, ikaw, buong buhay niya babasahin ng Fatiha, ikaw ang pinanggalingan nun, mami. Wow, ang rewards. Paraiso ang makukuha mo, insyaAllah. Another thing, yan. Ito, to shorten, learn, love, and live Islam. Anong problema natin? Gusto mo lahat ng anak mo living Islam. Pero paano sila mamumuhay ng Islam kung mga mamang sila sa Islam? Imposible. Imposible. Ikaw mushripa, kaya ka naging mabuting Muslim kasi lahat ng seminar, nag-aaral ka. Pero yung anak mo, araw-araw nasaan? Sa school. Pagdating sa bahay, Facebook, Twitter, selfie, Snapchat. Oh, lahat ng seminar, pinuntahan mo, pumunta ka ng Batangas, pumunta ka kung saan-saan. Yung anak mo, hindi mo alam, nanonood ng ball. Diba? Ito yung problema natin. So if you want your children to live Islam, they should learn Islam. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Ano unang ibinigay sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Ikra, read, learn. Diba? Sinabi ba ng Allah na, tumayo ka Muhammad, ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir. Sinabi ba niya yun? Hindi. Ang unang pinagawa ng Allah, mag-aral